Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Welcome to Subot Podcast! Welcome back mga barigoy. Kung wala kayong masculine role model sa paligid ninyo, welcome kayo dito sa community natin. No, wala kayong ibang kailangan gawin kundi mag-subscribe. No? At kung gusto ninyong suportahan talaga yung channel, maging member kayo at bumili ng mga merch namin. Yan, katulad nito, suot ko ngayon. Ako lang nakasuot. Ako lang ang nagsipag nagbag-uniform. Yan, no, anti-supot t-shirt natin. Sobrang fresh pag suot. Ganda nung tela, komportable. Sarap sa balat. Bakit? May tina. Parang Ha? naparinggan kami guys. Oh, hindi, pero no, Hindi kami masarap nakasuot. susuotin pre. No? Ganda nung tela eh. Solid. Quality. Quality. Grabing ulan ngayon, no? Oo. Tatlo daw bagyo pre, kino-corner, kinakantot yung Pilipinas ngayon ng bagyo pre. Ang ino. Gutang ina. Oh, parang ano, may tatlong edits. Ini-imagine ko nga Pilipinas, may tatlong edits sa ganung bagyo. Tinatampal yung Pilipinas. Ah, tama na. Uy, speaking of bagyo, Oh. nabalitaan nyo ba? Oh. Yung sa Marikina pare, gumana yung flood control project. Ay, ba yung ginawa mo na ano? Ng video, yung DIY? Hindi yun. Yung Marikina River, kahit umakyat ng 17-18, parang hindi na tumatagos sa syudad. Bakit daw? Nilagyan ng flood control project. Eh. Maayos. Maayos. Ang Natapos taas. pala doon. Natapos Oo. doon. Marikina to Pasig ang proyekto. So, yung Pasig tinamaan din. Basta yung river na mahaba, yung kilalang umaapaw. Oh, yung may measurement na nga yung tulay, di ba? Oh, yun ang batayan ng buong Luzon dati. Pag Oo. ganun, umangat siya, ay, umangat na, puta, yari na tayo lahat. Diba? Ngayon, hindi na. Talaga. O, tapos tumatambay na sila doon sa ilog kahit yung lumaragasa. Nakatayo ng mga tao doon, di inaabot. Dati pag umangat yun, hindi ka na makapunta doon. Tapos yung mga bahay doon, kita nyo naman dati. O, nasa bubong na yung mga tao, di ba? Ngayon, hindi na nangyayari. Ay, salamat. Buti naman. Thank Shoutout you. natin. Kay Si Mayor Marcy. Mayor Marcy. Ayun talaga yun? Oo, yung sa Marikina. Ayun. Paring Marcy. Mayor. Yan, okay ka. Oh, give credit where it's due, di ba? Oo. Fair lang tayo rito. Tuligsain natin yung mga kupal. Pag tama naman, bigyan natin. No? Tsaka si Biko ng Pasig. Shoutout. Ang angas ngayon ng mga tao din. Nakaganon yung siguro sabihin. Ano? Yung meme na ano, no, yung sa mga vampire nakatingin sa baba. Mga dukha. Oo. Pinabaha kayo mga dukha. Kami dito hindi. Yun naman sabi ni President talaga, maayos naman talaga ang flood control eh. Kaso mas marami atang palpak kaysa sa gumagana. Pre. Oo, kasi siguro baka yung mga nabigyan ng pera, di ba? Yung mga contractor nga, di ba? Bumili ng mga sports car. Oo. Contractor ka lang? Parang pare, hindi mataas ang contractor ah. Kasi ang contractor is may hardware ka. Tapos ikaw lang yung nangongontrata ng proyekto. Kahit yung gumawa ng bahay nyo, dumaan din sa contractor yan naman maliit. Oh. So, sakto Ito, lang dapat. Mayaman pero hindi sports car. Hindi ka makakabili ng 30 Kasi nasa supplies, kumbaga yung pera mo nasa supplies. Iikot lang din yun doon. Hindi sa kotse mapupunta. Oh, let's say may pera ka, you can afford Camaro or Porsche. Pero hindi 30 ganun. 30, oo. Tangina, imagine mo na lang yung tax nun, pare, kung gaano kalaki yun. Di ba? Tapos sila, nabili nila ng ganun. Tapos, ang dami nilang bahay. So, what more yung iba pa? O, isa lang naman yung nakitaan nila ng ganun eh. Paano yung iba? Ay, ilang kotse kaya meron yun, di ba? Nasa underground, no? Oh, so, ayun, nakakagulat na ganun ang niyaman ng mga contractor. Pero tignan mo grabe pala talaga yung may tutulong ng flood control no? Talagang working talaga siya. Kung maayos na gagawin. Salamat talaga kay sa presidente. Pero sana, imagine kung lahat na ng palpak na flood control nagawa ng tama no? Wala sanang, kasi nakikita ko pa, dami pa rin Dami pa rin nalulubog sa Marikina lang naman ang nasolusyonan Sa Bulacan, ganun pa rin Nakita ko Nakita ko pala nag-status siya pa rin ba ang hindi na siya ang PNP chief, 'di ba? Si General Torre. Hindi na siya. Hindi na. O nag-status siya, 'di ba? Ang daming basura.
Yun ang rason ng baha. Hindi naman talaga, yun. Ang tagal-tagal. Ang dami ng kasing rason. basura. Kung yung basura napupunta rin sa flood control, yung ganun din. Totoo ba yun? Ha? Di ba yung iba sa ilog tinatamaan? Contributing factor, pero sa totoo lang, hindi rin. Maliit na bagay, pre. Kasi ang inisisi nila yung basura dahil nga at humaharang daw sa mga drainage, which totoo din naman, factors, pero tingin ko maliit. Ako masasabi ko, yung maraming basura, magiging major problem siya sa pangit na flood control. Gets? Mabablock talaga. Ang pangit ng flood control eh. Pero kung maganda ang flood control, maraming basura, problema pa rin. Pero hindi ganun kalaking problema. Hindi, wag na natin alisin. Sige, let's say, sama na natin siya. Sige, problema na yung basura para wala silang masabi. Pero at the same time kasi kahit naman walang umanod na basura, hindi pa rin naman lulubog yung baha sa Luzon Kasi nga, kita nyo ba yung agos nung tubig sa kalsada nung ibang kalsada? Diba? Valenzuela, Novaliches. Puta parang ilog, kalsada yun Oo. Hindi na basura yun. Yun nga eh. Kaya flood control, yun Flood nga. control na yun. I mean, Oo. kahit pa sabihin nating hindi na barahan yung mga drainage, hindi nila kayang higupin yung ganung lakas na rumaragasa. Kasi alam mo, yung ganong argumento, yan, kasi tayo mga Pilipino, mga burara tayo kasi kung saan tayo nagtatapon. Emosyon at morality ang atake kasi. Napaka-powerful talagang argumento nun pag bumira ka ng emosyon na ganyan. Dati mag-work yan. Tingin ko, humihina na yung argumento na ganyan. Kasi karamihan na ng tao ngayon, siguro dahil din sa atin. Oo, pero hindi ba kayo nagtataka? Bago ko sabihin to, pakilala mo na ako. So, isa daw, hari ng hip-hop underground. At nasa magsasaka ang puso ko, no? At kabataan, ingatan nyo yung pera. Joshon Point, pare, sa lahat ng social media. Ngayong malamig ang panahon, pare, mas masarap mag-sports. So, grab mo yan, di mainit. Di ba? Yun, grab nyo ngayon. Mag-enroll kayo ngayon. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Congratulations kay Sebastian na nakatanggap ng power supply at RAM na extra ko. Pinadala ko Nag-message agad Sabi, ang plano ko, ipopost ko to sa page. Pero sige, para maramdaman ng mga nasa Discord yung benefit, sa Discord ko muna post. Pagka-post ko, nag-reply agad siya. Hindi, pinadala ko na kaagad. Shoutout sa'yo, Sebastian, ha? Extra mo? Ano yun? Nagpa-games ka ma? Hindi ako nagpa-games, pero hindi ko na kasi gagamitin yung lumang computer. May mga piyesang okay pa. Ayoko namang ibente kasi parang mahahassle pa ako. So, tapos di na naman din ganun ka. Kalaki yung kita. Bagay. So ito nga yung sasabihin ko, sana, napapansin nyo ba na yung mga kalat-kalat na yan, nilulugar din? Kasi kung pupunta ka ng BGC, pre, wala makita nagtatapon. Diba? Ano kaya ibig sabihin nun sa palagay ninyo? Kasi pag nasa BGC ako, pre, naglalakad ako, wala akong makitang ganong basura. Nakakahiya magtapon-tapon. May ilang nagkakalat doon nakikita ko. Pero wala akong pakialam kung magalit kayo. Mostly BPO. Totoo. Nakikita ko sila live. Mostly yun ang nagkakalat mostly. BPO and mga youngstana na napakakalat-kalat doon. Tapon dito, tapon doon. Sa BPO, yung mga nag-yosi kasi. Diba, may yosihan sila sa gilid. Pag nadaan ka doon sa yosihan nilang gilid-gilid sa likod ng mga building, ang daming yosi. Andiyan na lang, nasa lapag na lang. Kahit may ashtray naman. Ganun lang, tatapakan. Kalat pa rin, di ba? Oo. Pero yun nga, ano sa palagay ninyo? Ba't sa BGC nagagawa nilang hindi magkalat? Pero sa daanan sa sidewalk, ang kalat ng mga sidewalk natin. Tingin ko kasi yung na-build na culture ng lugar din Na-build na. Kaya nga, may opportunity ngayon yung mga bagong city na maiwasan na yan. Ito nagulat ako pre, nagulat ako na yung tinitirhan ko pala which is yung Carmona is Dayangge City. Dayangge City in the, I think, Philippines or Luzon. Bago? Ngayon, dahil bago siya, kaya nung tumira ako doon, nakita ko maganda rin yung flood control. Ayos yung flood control doon. Lagi ko nadadaanan sa pinagjajagingan ko nandun yung flood control. Pre, laki. Uy, shoutout. Laki. Pero hindi ko ini-endorse. Bala kayo dyan. Pero, Hindi, mali yun. Dapat takpan yun.
So, naka-open, di ba? Oo, naka-open. Oh, ito na paano kung may mahulog na bata doon? Tapos may umagos sa tubig. Nakasalanan na ng magulang yun. Bakit kasi pinagpapalakad mo na yung bata? Pag nilalakad yung bata, no? Oo, tangin na flood control yun eh. Pero yun nga, so napansin ko sa kanya pa rin nung tumira ako doon. Ang dami na nilang ginawa na nakita nila sa mga mistakes ng ibang city. Inadapt na nila. Inadapt na nila. So, may pagkakataon nga eh. Ang mahirap ngayon, yung tumanda ng city na walang inayos na culture. Mm. Yung BGC bago-bago lang din eh. Di ba? So, dahil bago sila, nakita nila yung kamalian ng Manila siguro, dito, ayusin na natin. So, yun ang tingin ko. Culture nung lugar na yun. Na-adjust. Ang laki ng flood control sa ilalim ng BGC, ah. Iikop ng ilang toneladang tubig yun, pre. Mm. Hindi mapupuno basta-basta. Kaya hindi sila binaba dun. Oo. Kaya tingin ko dapat yung uupo man, kunyari, yung sa ano ninyo, sa mga lugar niyo, mga mayor na iaano nyo dyan, hindi pwede dapat talaga luma eh. Dapat bago talaga umupo. Para mabago din yung culture. Tsaka Tama. magpapasikat yan eh. Oo. Pagbago yan eh. Oo. Pag pamilya ng dinastiya, Wala. na yan. Kabisado na nila, no? Gumagana na yan, okay na yan. Ganun na yun. Pwede Kaya na pag yan. bago, para mabago din yung culture, pre, ako naniniwala ako dun. Tanggalin ang oligarch, tanggalin ang mga dinastiya. Paano? Yun ang tanong. Paano? Tingin ko mangyayari lang yun pag na-conquer ang Pilipinas. Pero mahihirapan tayo lahat nun. Mare-reset, no? Tsaka pero papahirapan kasi tayo lahat nun. Pati mga mahal natin, pati mga babae natin, papahirapan. Pag na-conquer, no? Ganun naman tol eh. Kahit sinaunang panahon eh. Pag sinakop ang isang bansa, pagpatay na lahat ng taga-depensa tayo, kawawa ang babae at bata. Sa bagay. Alipinin ng mga bata, titake advantage ang mga babae natin. At saka yung mga oligarch, pre, lilipat lang ng bansa yan. May mga lupa, may mga lupa na yun. Hindi rin sila matatarget. Talagang lilipat lang sila ng bansa. Totoo. No? So going back dito sa Marikina, nabigyan natin ng props. Sila na yung may ba pa rin sa ilang parte pero kayang gulungan ng bike. Ayan, ganyang klase ng bahana So, lang. mga ganun na lang talaga. Mababasa ka lang pero Parang kaya paddle paanda na rin lang. yung bike mo. Ayan. Yan ba yung Ondoy, yung silang bida na sa balita? Oo, naalala mo. Sila yon. So, hindi na ganun. Di ba nasa bubong na yung mga tao? Oo. Yun, Diba? yun. Ngayon, hindi na. Kasi ang taas nung rip-raps. Ang taas, pre. Talagang nakaganon na yung ilog, hindi na inaabot. Ang pasaway kasi doon, pre, yung ilog, umaapaw, ganun nangyayari. Pag apaw nun, kaaway mga bahay. Ganun nangyayari. Naalala ko yung Marikina na yan, na balita yan kasi nung nag-ondoy ata yun, may mga artistang nakatira malapit. Yan. Meron lumangoy na artista, di ba? May mga lumangoy, may mga nasa bubong na. Si Christine Hermosa yung tumatak sa akin kasi yung bubong niya parang dark. Tapos kitang-kita siya, ang puti. Nandun yung helicopter. Putang ina, may ano dun, oh. May diwata dun. Nag-glow. Nag-glow. Natawa lang ako dun, naalala ko lang. Tapos isa pa, walang kalat dun sa ilog, boy. Dati diba nung time na Ondoy, ang daming may mga puno ng maagos, may isang bahay na inaagos, may basura, ang daming basura. Ngayon, boy, wala. May koi fish pa. Hindi, joke lang. Ang hirap mo makita, chocolate yung tubig. Chocolate pa rin yung tubig. Pero, wala namang basura talaga. Alam mo, makulit dyan, kasi kaya naman talaga nila gawin yan. Alam mo, nakakatawa, doon sa area namin, makakakita ka doon na yung shape niya, dam yun, konektado sa tubig yun eh. Pero kahit kailan, hindi naman nadaanan ng mas ng tubig yun. Sa maiksing salita, ghost project yun. Yung nandun banda sa area namin. Meron doon, ba't may dam dito? Bakit nga? Kasi nga, ghost project, malamang sa malamang ghost project yun. Tado, no? Tado talaga. Ay, may sa tapat ng school? Basta, yung tambayan dati? Ayoko na maging specific. Basta meron. Pag minsan kung gusto nyo, dadaling ko kayo doon. Parang tado. Ngayon, ito ang nakakatawa. Kasi alam na nila yan, alam na ng mga engineer yan kung paano gawin yan. Kung yung walang silbi na yun sana yung nalagay dun sa lugar na nangangailangan, hindi naman talaga sila magbabaha. Pero kasi nga parang nananadya nga eh. Nananadya. Ang pipikon.
kaya naman talagang gawin. Hindi lang ginawa talaga. Ganun ang lumalabas. Pero may isa ako may a-add dun sa pinag-uusapan natin. Kaya nabuo din yung Marikina Pasig na project. Wala mo kung anong contractor? Ano? Japan. Siguro Siguro nahiya sila kumilos. Kaya naman pala eh. Japan nang binigyan nila ng pera para maging contractor. Hindi na Pilipino. Baka siguro nga, yun nga, puro issue na wala nang gusto humawak. Sige, Wala nang tiwala. foreigner para walang masabi. Hindi pa pumuputok yung flood control issue. Hindi pa pumutok. Nasa Japan na yung project. Talaga. Sinasagawa na. Habang nag-ano yung issue, tinatrabaho na yung taon. Diba matagal nga yun. So, ang dami nagtrabaho ang Pinoy. Yan. Siguro, ang namayagpag is parang Japanese work ethic, I think. Kasi, ang Hapon, hindi naman yan manlalatigo eh. Pero, kapag hindi mo natapos, tanggal ka dito sa project na to. Pero nagawa mo maayos yan, sige, very good ka, ito yung pera mo. Ganun ang Hapon eh, pag nagpatrabaho eh. Hindi tumatayo hanggat di tapos ang isang bagay. May ganun kaming Nox. May ganun kaming ugali. Hindi totoo, pre. Hindi tatayo hanggat hindi tapos. Kahit naman ako, gano'n ako. Kakatamad kasi, no? Yung puputulin mo. Tapos, di ba, may ugali pang ganito, di ba? Natapos na yung isang bagay. Yung next trabaho ko, titirahin ko ng konti. Yan. Parang di nakakatamad sa, ano. Pero yan, speaking of sa trabaho, diyan ko lang muna, i-expand ko lang ng konti pagdating sa ganyan. Kasi something na marerelate ko sa mga Japanese kung ba't ko naiintindihan yung pagiging hardworking nila. Paano ba nangyayari yun? Ang tao ba nagiging hardworking ng ganun-ganun lang? Hindi. Talagang meron kang mission and vision, di ba? Either motivation mo, pera, o nakakakuha ka ng satisfaction dun sa ginagawa mo. Yun yung nagpapatuloy sa'yo eh. Kaya nga, pag may pinaproject ka, hindi mo ma-attempt na iwanan siya ng hindi tapos. Kasi gusto mo makita ano mangyayari pag natapos ko itong ginagawa ko, di ba? Tapos pag gumana na pag napagana mo na parang, ay, king ino mo! Parang may gano'n. ang sarap panoorin. Ay. Kung halimbawa pag, halimbawa sa concept nga ng yung flood control nga na yan. Kasi may imagine mo yung tubig pupunta dito. Girl. Ang sarap panoorin, ang sarap tignan, di ba? Pero pag halimbawa di gawa, ano ba to? Hindi ito yun eh. Bogo. May ganun din kaya yung mga Japanese na yun. Di ba? Pagkatapos, pagkanahin na natin. Darating na yung bagay. Darating na. Diba? Panoorin nila, no? Diba? Uy! Di man lang lumusot. Dire-diretso na. Mga pag gano'n yun, no? Ayos, ang ganda ng gawa ko. Ang ina mo talaga. Ganda nung ha. Mga ganun. Parang yung pakiramdam na pag Sugoni! Oriwalaro! Titi umayasin! Gago. Alam mo, yung pakiramdam siguro pag nabuo mo yung Gundam na di ba parang ganun siya eh. Ang sarap niyang tignan. Sarap tignan, ganun. Siguro ang mga lalaki kasi, naniniwala ako na ganun tayo inano ng Diyos eh. Kinreate to build something. Kaya nga, kapag ang lalaki hindi na nakakapag-build ng something, pumupurol, naniniwala ako dyan. Kasi lolo ko nakita kong dun na pumurol nung hindi na lumalabas ang bahay. Pumupurol, hindi na nagiging efektibo, nagiging unhappy na. Tapos susunod, death. Stagnant. Umubo-ubo. Totoo yan? Sige, lolo ko nakita kong ganun, pre. Hindi na siya kasi Pixar kasi lolo ko, pre, dati. Di ba, patay na rin naman yun. Pero Pixar kasi siya dati. So, kahit matanda na siya, pupunta lang siya doon. Tropa niya lahat, bataan niya lahat. Share sila. Be honest, alam ko hindi pwede yun, pero ginagawa nila eh. Dati naman uso Dati. yun. Oo, baka nga 50% ng nag-Pixar kayo, di ba? Oo, uso. Pixar. So yun, ganun, ang talas niya, hanggang 60 siya, talas niya, di ba? Kasi pag picture ka, nandyan yung pambobola rin. Yung diskarte talaga yun. Diskarte. Araw-araw yan eh. Doon ko nga siya nakita na ba't parang gago. Minsan may ganun ako sa thinking ko kasi magkasama kami, di ba, sa bahay. Parang gago. Kasi pag sa bahay, parang nonchalant, hindi ngumingit nakaganyan lang, tapos nagbabrush ng sapatos, sungit. Ganun.
Pero pagka kausap niya yung mga client o ano niya, parang boss niya, talagang ano siya, talagang tawa-tawa pa tapos sige, wala problema, ganun. Nagtatransform. Sume-seduction no? Nga Art of seduction pag ano Hindi ko pa gets dati, naisip ko lang parang gago. Pag sa ibang bait-bait mo, pag sa amin, ganito. Yung pala, ganun talaga. Oo. Ganun pala talaga. At kailangan niya rin mag-ganun sa family. Kasi ganun talaga siguro. Gumana naman, tagal nila mag-asawa Tapos, andong kami, okay naman kami lahat. I mean, I think, ganun talaga. Oh, and also ano rin 'to dapat talaga maalis na yung kasabihan natin na pag matanda magpahinga ka na or settle down. Parang ganun. Sinabihan ka na ba ng ganyan, bro? Yung settle down. Hindi, I mean yung pahinga ka na, ganito, ganyan. Oo, pre. Lalo na nasa social media tayo Kasi for example, nung may pinost ako niyan. So, nabasa ko yung comment. Pumunta ako dun sa pre, sa matcha event sa ATC. Wala akong sinasabi, nakikinig ako sa'yo. Tingin mo, nakakaasar ang po. Go. Di pumunta ako sa matcha event kasi nga, yung misis ko rin gusto yung matcha na mochi. Nagtuturo ka kung... Hindi kasi ako gusto ko rin dahil syempre paborito ko rin ng matcha nun Aminado naman ako nun, pre. Paborito ko yung matcha. So pumunta kami doon. So syempre, na-enjoy ko yung ganyan. Napansin ko rin na ang dami rin palang na chikas, ganyan. Ang dami rin chicks doon, mga panahon na sabi ko, daming chicks Hindi, nandun ako sa isang tabi, uminom ako ng matcha. Wait. Di mo yung na-expect na may chick doon? Matcha event? Hindi, na-expect ko, puro bading puro bading to. Kasi, kaya nga sabi ko, may content ako sabi ko, tangina, dahil sa inyo, nasira yung pagkahilig ko sa matcha kasi na-dominate ng mga performative meal ganyan. Actually. Pero hindi, ito na nga tayo. So, hindi ko ina-expect nga puro chicks. So, nag-content lang dahil masaya tignan Sabi ko, sarap ng matcha. Tsaka ang dami rin chicks dito, pre. Kung gusto nyo magano, punta kayo rito. Ganyan. So, yun. May nag-comment na ina-expect ko sabi, tanda-tanda mo na, gumaganyan. Pumupunta ka pa dyan. Ganun. Naisip ko, sabi ko, kailan na imprint sa isang tao na pagka matanda ka na, hindi ka na pwede mag-enjoy sa buhay. Di ba? Doon naisip ko, sabi ko, kailan naging bawal to? So, pero naalala ko din, nung mga bata rin ako, laging yun din yung perspective ko nung bata ko sa isang matanda. Tumigil ka na dyan, matanda ka na. Pero itong tumanda na rin ako, naisip ko na hindi pala dapat ganun. Kasi may nakikita tayo na mga matatanda na nasa age pa naman sila na pwede silang gumalaw, pwede silang mag-isip. Pero nawawalan sila ng kwenta kasi nga, sinunod nila, pagdating nila ng 30, ay pahinga na dapat to naging couch potato instead of still moving, buhay ka pa Saka dapat may barkadahan ka pa rin, naniniwala ako. May singit ko lang bago mo tapos yung kwento mo. May RC-han doon sa tabi ng court. Alam ko, minaydi ko na yun RC remote control. Okay. Nag-minaydi ako niyan, nakita nyo. Ganun ang trip na matatanda. Parang mga sila, 55, 60. So, habang nag-RC, sinusundan mo, diba? So, naglalakad din sila. Tapos, nagchichismisan sila ng mga shits nila. Tumambay ako saglit Kung tuwang matanda ba, parang ganito, nagbe-brainstorm pa rin. Wala lang, tingin ko dapat ganun Isipin mo yun, pare, 60 Naglalaro ng RC. Kasi may mga rampa-rampahan din sila. Nakita na ba kayo nun? Oo. May mga rampa-rampahan din sila. Sabi ko, hindi ko matawag sila na, since bukas na nga yung utak natin, hindi ko sila matawag na tanganan to mga geologs to. Pero kung dating ako siguro, tandaan nyo na, naglalaro pa. Diba? Now, dapat pala. Dapat may trip ka pa rin. Yun nga gusto kong natin yung ma-emphasize natin lalo sa mga nanonood sa atin na hindi dapat maging ganun yung mindset mo na pagka matanda ka. Kasi nga, bakit sa tingin ninyo, pag matanda ka, dapat mas kumilos ka pa? Ay, anahalin tulad ko siya pre sa sa isang kotse, for example. Pag ang luma ng model na sasakyan, mas lalo mo pang hindi ginamit, mabubulok talaga Nabubulok talaga siya. So, pwede ko siyang ihalin tulad sa isang tao. Pag tumatanda ka na, tapos talagang nag-lay low ka, hindi ka na nagsisikilos, hindi ka na nag-explore ng bago. Same ng kotse, mabubulok ka rin talaga.
Parang, Magiging parang, mas pabigat ka sa pamilya mo sa tingin ko lang eh. parang kotse din talaga, no? Mm. Pag hindi mo pinatakbo yan, Bubulok. masisira din yung ibang bagay, no? Oo, sa isang bagay, pag nabulok, madaling solusyonan. Pa-junk shop mo, tapon mo. Pero pagka tao ka, di ka pwede itapon. May irita yun na sa paligid mo. Mm. May irita. Mm. Di ba? Ako pagdating doon, kaya ako, sige, ano ko kayo, iintindihin natin yung mga batang gano'n ng utak kasi dandaan din naman tayo doon. Mm. Alam ko itsura ng mga yun, yung mga klase ng matatanda na yun na naiirita ako. Yung matatanda na yun, kasi tumador ako dati, nakakasama ko sa inuman. Mm. Tapos, manyakis na nakakatawa yung diskarte sa babae, yung biglang kumakanta, pa ano. Ba't ganun? Di isa lang format. Di ba? Manyakis na off nga yung banat. Kaya tayo nababado yan kasi yun yung klase ng matatanda na naiirita tayo. Puta na doon, tanda na ito. Bakit pa kasi nagsusumiksik pa dito yan? Mm. Ganun yun eh. So, ito, nababasa natin tong mga to kasi ganyan yung mundo mo. Nasa mundo ka na panis yung mga matatandang kasama mo sa ano yan eh. Ano to? Inumang kanto, lamesang kahoy, setup yan, mga ganyan eh. Yun ang batayan nila ng matanda. Oo. Tangina. Ayoko nun. Kaya, Gets na natin. oo. Kasi parang yun ang matured sa kanila. Steady na at hindi na naglalaro ng sinasabi nilang Oo. pambata. Oo. Puta, kung magtamiya kaya kami ng next week, wala namang kayong magagawa eh. Manood kami ng tamiya, maglaro kami ng tamiya sa mall. Tawagin nyo kami isip bata, tas matured yung tumotoma. The fuck? Ayoko nun, pre. Yun eh. Kaya, yun, gusto ko i-emphasize sa'yo. Yun yung difference nun. Pag ang 50s na tatay ay matandang lalaki ay ganun nga, nagtitrip, naglalaro. Hindi naman bisyo. Cool talaga yun. Cool talaga. Tangina, baka naiinggit lang kayo kasi miserable yung buhay nyo na pati pagtatamiya, hindi nyo kayang gawin kasi under kayo sa misis nyo. Tama, tama. Yan. Kasi yun din yung na-mindset ko doon. Yun Yun yung, kumbaga, gusto ko pa sana siyang sagutin, yung nag-comment para ma-point out ko rin yung mali niya at yung gusto kong baguhin. Kaso hindi ko na pinag-aksaya ng oras. Pero sa totoo lang, yun yung naisip ko sa ina nito. Siguro, yun nga yung nasa paligid niya. Mga matatandang nagiinuman lang. Kaya siguro, ang perspective niya ngayon sa matandang nagsasaya, corny ka. Isip bata. Isip bata at corny. Hindi Ganun. nila alam, yun ang dapat. Kasi isang beses ka lang mabubuhay. Oo. Mamamatay tayong lahat. So, pagpipigilan mo yung sarili mo, enjoyin yung bagay. Dapat nga, wala kang gate eh. Sa bagay na pwede kang mag-enjoy, kung gusto mo mag-Beyblade tayo, mag-Tamiya tayo, as long as free time natin yun at kumikita tayo ng okay pamilya natin. Dapat nga walang gate yun eh. 'Di ba? Kung yun ang masayang trip eh. Gusto ko nga tripping ko lahat ng bagay dito sa mundo, pre, tingin ko. Gusto ko nga yun eh. Oo, usapang kalayaan, yun naman talaga yun eh. Yung parang ginagawa ni Speed. Oo. Uy, doon ako nainggit kay Speed sa part na yun. Hindi ko lang gusto yung pag-arp-arp niya. Pero yung lahat kasi ginagano niya. Pero gusto ko yung ganun. Oo, ako gusto ko rin yung ginagawa ni Speed. Kaya nga sabi ko, ayan, abangan yan sa vlog namin next time. Mag-arp-arp tayo. Hindi, puta, tatumbling tayo. Kasi yun yung naging ko rin Gagi masakit sa katawan yun ha. Maganda kayo. Kaya natin yun, pre. Sakit Kaya sa natin katawan yan. Meaning, may stretch talaga yung spinal. Stretch yun. Ako nung gano'n ako, sobrang sakit. Ginising ako nung sakit sa katawan. Ganun. Kasi yung ganong movement, hindi yun naman natin ginagawa yun. So beforehand, Yan mag-stretching dito. na tayo ng Oo, kailangan talaga. Oo. Magpipilates ka na bago mag Yung yoga, yung gagano, no? Ang ginagawa ko ng stretching sa spinal ko, yung ganun, no, nakikita ko sa YouTube. Parang ocho-ocho. Oo. Maganda din daw pala yun. Tatawa ka, Gagi. Totoo yun. Hindi, totoo nga. Bakit tinatawanan mo? Oo. Hindi, totoo yung gago. Alam ko. Ocho-ocho. So, guys, back. Oo. Dapat nga sinagot mo eh. Dapat pala Oo, hindi. Inano ko lang eh. Nakalimutan ko. Hindi dahil para sa kanya na, hindi para sa other people na lang na, siya na lang gagamitin mong instrument lang ba para, oy, huwag kayong matatakot, huwag kayong papadarag sa ganito ha. Gawin ninyo kung ano yung magpapasaya sa inyo as long as okay ang family, di ba? Oo, kasi nga, ang sarap eh. Ang sarap niyang gawin na
mantitrip ka na lang at an old age, lalong-lalo pa. Siguro hindi mo siya nagawa nung bata kasi wala ka namang resources. Yun, number one, wala kang resources. Ngayong matanda ka na, meron ka ng resources, mas marami na yung time mo, tapos mas konti na rin yung taong papakisamahan mo. I think this is the best time. Yun yung best time na mag-explore talaga. Walang Mag-enjoy. pipigil sa'yo. Oo. Kung gusto mo mag-boxing at 40 years old, 50, putang ina. Oo, walang pipigil sa'yo. Di ba nga, yun, in their defense naman, no? Kasi nga may reason. Kasi nga masalay silang makakita ng matanda na nagiinuman lang. Namumula yung dibdib pa. Yan. Tapos namumulutan ng Totoo yan. So, papaitan. bago pa Kilawin. ko pa rin yun, pre. Namumula yung dibdib niya, no? Tanduay. Kasi ang tinitira, tanduay eh. Oo. Pero yun nga, so, kung matanda nga naman talaga na ang gagawin mong hobby, wala naman talagang kakwenta-kwenta, talagang deserve no ng kahiyan. Putang inang tanda mo na. Yan lang ang abot ng kaya mo pag iinom lang talaga. Ang corny naman talaga, di ba, pre? So, pero kung on the other hand, matanda ka na pero ang hobby mo mag-boxing, katulad niyan, remote control, parang may pagpamangha, parang gano'n. Di ba pag matanda, tondo nagbo-boxing pa, kaya niya pa. Di ba parang may bilib ka agad eh. Uy, matanda na nag-remote control, ibig sabihin, mayaman to. May oras siya mag-remote control eh. Di ba? Pero pagka nagiinom nga naman, mababang klaseng hobby yun eh. Di ba? Magkano Actually, inumin, di ba? So, dali lang gawin eh. So, Sipin mo ako, wala pa akong late 20s ko, mga 29, 28. Nakakita rin ako ng mga matatandang nagsisimula palang maging atleta. Hindi ako nabado yan Sabi ko, uy, ang cool. Na dahil nga doon, sabi ko, mas lalo ako. Di ba? Mas lalo ako. Na-realize ko ngayon, nakita ko sila na active lifestyle, sa edad nilang yan. So, ang ganda pala ng lalapagan ko. Diyan ako papunta eh. Yun ang gusto mo. Yun din ang gusto ko. 'Di ba? Yun ang naramdaman ko nung nakita ko, gago tong mga to eh. Tsaka, ano nga to eh. Kung ikaw yung, yun na nga, ikaw yung bata. Ikaw yung bata, pero ikaw yung keyboard warrior dyan. Kami dito yung main character, mga sikat, madaming followers. Actually. Kaya kami yung tumatanda na nandito. Galingan mo kasi. Para ikaw yung sikat. Tuloy, keyboard warrior ka lang tuloy dyan. putang ina, nga. And kung titignan mo yung mga nagsasabi ng ganun na, uy, matanda ka na, tigil mo yung ganyan, hindi yung gawain ng matanda, hindi yung cool. Isa lang din yung format nila eh. Alipin ng 8 to 5. Di ba? Tapos hindi naman nakatagos. Kasi, kaya nga nagbago yung ganitong thinking natin. Kasi nandito na tayo sa same page eh. Kaya yung mga gaya nating nasa same page na nag-enjoy na lang din sa life at hindi nakatali. Nantitrip na mga sinasabi nilang pambata. Maunawaan ka eh. Kasi nga nandun din siya sa page na yun. Hindi naman siya nakakadena sa 8 to 5, di ba? So lumalabas at the end of the day, ginagawa lang nilang pang-insulto yung age eh. Pero it's not matter of age talaga. Uy, naiingit sila. Naiingit. Legit. Oo. Kasi nga, kung nasa same page nga tayo, laro tayo. Mismo. Tara, laro tayo. Yun talaga ang pakiramdam. Kaya nga nag-let's bolt in tayo sa mga ganitong shit natin. Nagsama-sama tayo kasi nagkakaintindihan tayo. Diba? Ano yan may phenomenon ngayon yan, pre, na point out mo na age nga. So yung generation daw ngayon, yung mas bata sa atin, di ba, ano tayo? Millennial tayo, di ba? Yung Gen Z, big deal sa kanila yung age, pre. Kaya talagang pinang-i-insult nila yun. Matanda na dinosaur na. Sila ngayon gumawa ng meme na yun. Pagka sinabi mo yung year, what's your birthday? May 10, 99. Tapos i-edit nila, may dinosaur. Sila yun, pre. So, I can say, nasa Gen Z yung mga ganun. Pinanggagawang insult yung age. Dahil na-agree ako dyan. Tangina, Gen Z, kawawang-kawawa kayo. Alam mo, may may video akong napanood which makes sense. Hindi naman naglatag na statistics pero nag-make sense sa akin sinabi. Nagtanong siya, sabi, anong tawag dito? Yung millennial, Gen Z, anong tawag dyan? Anong term dyan? Batang X. Hindi. Anong tawag doon? Era ba? Era, oo. Kumbaga, anong era ang marami ng
mga deads na sa panahon ngayong 2026. Boomers. Boomers, oo. And, Sagot. kasi dahil sa katandaan, hindi pa nga rin eh, hindi. Pero ang basa, hindi ko na siya dumaan. Teka lang, wait lang ka muna makulit. Pero lumalabas, Kasi parang alam ko na eh. alam mo na, Gen Z. Wow! Gen Z ang maraming deads. Ano bang year ang Gen Z? Yung mga bata nga, mga 20... 2000s. Yeah. Oh, yan. Early 2000s. Early 2000s. Okay. Alam, itong reason. Basta 1/3 ng mga Gen Zs ngayon 2026, puro deads. Gago? Yung facts Gago ba lang yan? Baka magalit na naman sa'yo si Panghin yan. Hindi, pero may reason. Sige, sagutin mo, bobo ka. Mapaihi na naman sa Arinola yan dahil sa'yo gago. Ito ang reason. Yung galit no, ginawa yung Arion, tapos galit siya gusto sa screen. Picture mo, pre, nakakatawa. Gago Ba't mo kadiri. pinapapicture sa akin? Kadiri, bre. Tanginang yan. Kasi nakakatawa, pre. Tanginang. Narinig yung, mga to. Kinuha yung Arion. Parang aso ang puta. Aso nga. Ang Balik ina. na doon. Tangina yung ano kay Panghin. May mga kumakain, pre. Nag-open ka. Ako pala. Okay. Alam nyo ang reason. Pag binitawan ko to, ma-realize yung oo. Abortion. Oo. Panahon nila yan eh. Di ba na pinaglalaban? Abortion, oh. Nag-abort sila. Kaya deads. Puro mga deads. Kaya maraming deads. Kaya maraming deads na Gen Z. Oo. Yun. Di ba? So, kaya kawawa talaga tong ano na to. Lahat ng mali. Sinalo nitong mga Ayun generasyon nga, na to. no? Kawawa talaga. Alam mo kung bakit? Na nga, nandito tayo sa generation na toxic na nga. Toxic na yung balita, toxic na lahat ng culture. Pangalawa, wala pa silang makain ng magandang media, pre. Lahat. Imagine mo, pre, lahat ng nostalgia. Pag sinabi mong nostalgia, magandang memories, di ba? Magandang media na papanoorin mo. Nasa atin yun ah. Nasa atin yun. Pag sinabing nostalgia, nandyan yung anime dati, show dati, music dati. Wala silang ngayon ganun. Kaya ang lungkot nila, pre. Stress yung mga pinapakain sa kanila ngayon. Kaya ang saya natin. Kumbaga parang ini-enjoy talaga natin, tayong generation na ini-enjoy natin lahat eh. Di ba? Kasi nasa atin naman talagang enjoy nung bata, yung childhood. So, kunyari, hindi ka man nag-enjoy nung childhood, sasaya ka pa rin nung matanda kasi bibilhin mo ngayon yung mga hindi mo nabili. Yun. Di ba? Yung healing childhood, millennial naman yun. So, kasi may target kang bilhin kasi nga ang ganda nung childhood mo na hindi mo nga lang nabili. Kawawa Gen Z. Wala silang ganun. Kaya, nauuso ngayon daw pare, nabalitaan ko lang dito sa isang YouTube channel ng mga generation daw, yung mga Gen Zs. Nagpapaka-retro ngayon sila. Pinipilit nila ngayon i-digest yung mga music natin dati. Kasi nga wala nga silang magandang makain nga ngayon, wala silang magandang media ngayon. Games, mapa-games, comics, music, TV shows, pinapanood nila ngayon, mga luma. Tingin ko nga yung era natin ang pinaka-aesthetic eh. Kaya binabalik nila eh. Diba? Gusto nila ng aesthetic. Gagawin aesthetic ng era natin. Baggy pants, tangin. Noong pa yan. Elephant pants nga tawag dati, di ba? Elephant. Ito. Elephant. Nung sinasabi ko nga elephant, hindi nila, anong elephant? Hindi nila gets? Hindi nila alam, baggy ang talaga nila baggy. Pero dati, grade school ako, nag-elephant pants na ako nun, pre. Nag-gets ko, kasi yung airmat ko, nung sinasabi ko yung ganitong type, binabanatan niya ako, yan, Japorms. Japorms, hindi Japorms tawag dyan! Nagtatalo kami, pero ganun pala yon, same wala, no? Ngayon naman, elephant, di ba? Kailang Elvis din, di ba? Parang elephant din yung style, di ba? Parang Elephant pants. Pero di ba? Iniiba lang term, no? Kaya sabi ko sa kanila yung nag-comment na yun, na mas naawa pa ako kaya di ko na ginawa ng content. Mas naawa ako sa kanya kasi nga, dahil nga ganun yung mindset niya, malungkot tong bata na to. Kaya nagturo na lang siya, nainggit siya doon sa saya ko. Dinown niya na lang yung happiness ko. Parang, tanda mo. Nasampaantalang siya. Nandun siya sa, tinipe niya yon, nasa madilim siyang kwarto, hindi siya mahal ng parents niya. Mga ganong klase. Ako, di ba, dahil yung page ko ngayon, ang daming haters talaga eh. Hanggang ngayon pa rin. Hindi na ganun kadami, pero nandyan pa rin. Iisang muka. Tingin ko yung mga natira na yun, magiging pan yun. Oo nga eh. Kasi nag-stick na sila eh. Parang, alam mo, mga bagay na, mga napansin ko na gusto nila akong insultuhin, mga bagay na hindi ko naman inisip na ipakita.
feeling matalino, tali-talinuhan, no? Ganun ang comment. Eh di naramdaman ko, putya, natatalinuhan ka sa akin kasi nung ginawa ko itong mga content na to, hindi ko naman inisip na gagawin ko to para isipin ng tao matalino. Hindi ko naman yung ginawa ng dahil dun eh. Gusto ko lang gawin. Yun yung perspective nila eh, no? Hindi, tama. Tali-talinuhan, no? Tapos yun pag sabi, ano to? Wala ka pa, hindi ka pa aabot sa level ni Bugoy. Si Bugoy na koy cool yun, pero ikaw hindi. Kinumpara mo kay Bugoy, thank you. Di ba? Hindi ko naman iniisip yun ah. Hindi ko iniisip yun, kaya nga yun nga eh. Ibig sabihin, sa paningin niya, parang Ganun nga. may level na kayo. Kasi, Oo. ba't mo ako kino-compare doon randomly, di ba? Di ba? Kaya yung mga ganung bagay, kaya ako talaga realization, yung mga hate comments, kung hindi mo lang siya mamasamain, talaga maganda siya eh. Maganda. Flattering talaga siya eh. No? Ito mga sinasabi na to. Kasi sinasabi mo, di ko naman ninisip na yan ang gagawin ko. Pure cinema. Alam mo, pansin ko dyan sa mga ganyan, yung random na bumibitaw ng ganyan. Ano yan eh? Yung walang justification basta randomly hate lang talaga. Biggest insecurities nila yun yung binabato nila. Kasi gaya nga niya sinabi mo, di ko naman inisip yun. Paano niya naisip yun? Sa kanya na mismo nakaprogram yun. Hurtful sa kanya yun eh. Oo. Masakit to sa akin. So baka pag binato ko to sa kanya, pati siya masaktan din. Ganon, di ba? Kasi wala nga nakaisip niya, ba't ano nag-program sa iyo yan? So ibig sabihin, binabato na sa kanya yun. Na-install na sa kanya yun. Totoo yun. Totoo yun talaga yun. Walang justification eh. Unless kung may justification ka na nakita mo talaga, may sa Arinola tong baboy na to. Ang baboy talaga, ang tanda na. Justified eh. Di ba pwede mo bitawan? Tapos sobrang bitter niya pa sa'yo. So pwede mo sabihin, tangina mo ikaw nga eh. Di ba? Naisip ko lang, pre. Di ba yung Arenola may handle? Parang kape pala yun, no? Tapos gano'n. Fuck! Pero aminin ko, umihi ako niyan dati, nung bata ako. Kasi, yung kabeta namin sa baba. So, sa taas pa yung kwarto namin noon ng otits ko. Magkaiba kami ng bed, ganyan. Tapos may Arinola kami tag-isa. Okay lang naman yun. Kasi bumaba, and then bata pa ako. Normal lang. Takot din ako talaga sa dilim. Nilagyan na lang ako ng lola ko nung that time para hindi na nga ako matakot sa dilim nung that time. Okay lang yun. Pero putya, yung magko-content ka, may Arinola dyan. Di ba? Wala na, nag-stop na nung mga grade 5. Wala na, nag-stop na nung grade 5. Ang ginagawa ko na, umiihi ako bago matulog. Ihi muna ako, tulog ako, ganun. Naging routine ko na. Pero kung sabihin ko talaga, lahat kayo na gumagamit ng Arinola, tapos inaabot ng kinabukasan yung Arinola na may ihi sa kwarto mo, tangin ng baboy mo! Walang kadisi-disiplina ang putang ina. Tapon agad yung mama Tapon agad yun, tatambay mo pa. Ano yung binuburo mo yung ihi mo doon? Ako maamoy sa kwarto yan. Oo, nakakairita. Isipin mo yung pakiramdam, halimbawa kung may katulong ka, pag maglilinis eh. Pag ano yun, no? May itsura nun, di ba? Yung kulay, yung bantot. Totoo. Aminado ako niyan. Linisin mo kagad. Kasi ganito yan. Kaya ka nag-Arinola for convenience. Kasi tutulog ka. Puta, Arenola content na tayo. Layo from men maturity to Arinola. Transition Connected, yan. pre. Blood control. Self-improvement Arenola. to. Connected. Self-improvement yung Self-improvement Arinola. to. Okay. Ano yan eh? Katamaran na sagad yan. Kasi ganito yan. Mag-Arinola ka. Kaya ka gagamit ng Arinola. Nakatamad mo ba? Mapuputol yung tulog mo eh. Masisira. So, ihi ka dito. Hindi mawawala yung antok mo. Makakabalik ka sa tulog. So, at that moment, nabigay na ng Arinola yung value niya. Na-save ka na. So, pag gising mo, right away, linisin mo na, itapon mo ng ganun. Pero kung pati paglinis kinatamaran, putang ina, kasalanan na yan. Naligtas ka na nga nung madaling araw. Nung madaling araw, naligtas ka na ng Arinola. Tapos yung lilinisin mo, tinamad ka na naman pukin yung ina mo ka. Di ba? Dapat talaga sa'yo, mga impyerno ka ng hayop ka eh. Sobrang katama ng pukin na ina, nakakairita yun. Hindi, sabi naman,
Anong sabi? Hindi, mapera daw sila eh. Oh, bakit hindi nila paggawa ng CR na malapit? O, di ba? Napaka-bobo mo talaga. O hindi, wag na CR kasi mahirap nga, di ba, mag-travel papunta ron. Ano na lang, tubo na lang pre, rekta dito. Ang inang katamaran na yan. Yun na lang, tubo na lang, gano'n na lang yun. Grabe ng katamaran yan. At least, di ba, yun ang sign ng mayaman, habang nag-content siya. Tapos makikita mo yung mga, kasi umiihi. May na pala. Ano sa mga astronaut, di ba, ganun daw yung sa astronaut, kaya daw ganun, nandun na yung ihi. The fuck? So ito, magbabasa na lang ako ng comment. Tangina, ayoko na ng Arinola topic mo yan. Kami umiyak mo naman. Pero yun mga pare, no, we suggest na habang tumatanda, habang nagkakaroon ng pera, oras, explore mo na yung buhay. Tama. Wag mo susundin yung dati nating mindset na pagka matanda, putangin, nandun ka lang, nanonood ka lang ng TV, mabubulok ka. Tsaka kinginan nyo mga bata kayo gago. Bakit kami makikinig sa inyo? Nag-i-enjoy kami. Yeah. Ngayon kung sisitahin nyo kami na ginagawa, tangina mo, wala kang pera, baka sampakin ko pa mukha mo. Init asset. Alam mo, tingin ko nga, ito yung best, wala na ako nakikita iba pang best path ng pag-grow old ng tao. Ito na talaga yung best path. Yung parang, you got your brothers, maggala, kahit sabi yung pamilyado na tayong tatlo, let's say, dapat may time pa rin na parang once in a month, may pupuntahan tayong trip. Kasi ginagawa ng mayayaman yun, pre. Nag-golf sila sa malayo. Totoo yan. May naging girlfriend ako sa Baguio, pre, na nag-admin siya sa isang golf eh. Anong nakwento ko na to last year dito sa podcast. Yung parang nag-ano siya computer sa golf club. Matatanda karamihan ng nag-golf mostly. Mayayaman, judge, piloto, congressman. Retired pa yun. Mga retired na yun. Retired general. Andun. Kahit nga korap eh. Alam nila rin na korap eh. Andun. Nakikita nila. So, sama-sama. Artista. Sama. Golf talaga, no? Yun yung mga klase na matanda, pre, nakakapang chicks pa yung mga ganun. Ano pa eh? Active eh. Oo. Kasi maglalakad-lakad ka dun eh. Matulis pa yun. May nakita akong joke niyan sa kasi merong mga hobbyist, barel ang inaano nila. Barel ang hobby nila. So, sabi nung joke lang naman yun. Sabi, alam mo simula nung nalaman ko na pwede mo palang, amusement ang firing, yung golf budding na sa akin yan. Sabi niya, gago. Bakit mo gusto yun yung golf kung merong ganitong baril na ang sarap din naman ipotok? Open. Foreign. Diyan, masarap din naman kasi talaga yun. Tingin ko yung firing nakaka-enjoy. But ang problema lang doon kasi, hindi accessible. Hindi. both sa... Mabilis matapos. Ayun. Mabilis matapos. Hindi, pero siguro kung mayaman ka naman na afford mo yung golf, I don't think so. Ay, hindi. Afford mo yung golf. Di ba kung ganun kakayaman na afford mo yung hobbies ng golf? Kasi mahal na ng golf, pare. Membership pa lang. Wasakan na eh. Yung club nun, pre. Mahal. Pati yung... lahat maarkilahin mo doon. Pati bagi mo. Mahal. So, hindi mabilis matapos yung barrel sa'yo. I think kaya mo maghapon bumabad doon, di ba? Sa bagay. Rat-rat ka lang ng rat-rat, no? Ayoko mamili, parang both. Let's say both experience mo. Lahat nga eh, dapat eh. Pero ako sa akin lang, ito perspective ng mga kaibigan na nag-golf. Never akong humawak ng golf, pero nakikita ko yung mga kasama ko, mga nag-try dati mag-golf. Ang nagiging perspective ko sa kanya, pang-relax eh. Iba rin ang tama niya. Relax. So, kasi... therapeutic. Kasi open field. Oo nga, may grass. May grass eh. Relax ang pakiramdam niya sa akin. Nature. Kailangan tahimik eh, di ba? Pagka nagagalit, pinapagalitan eh. Talaga? Hoy, putang ina mo! Katulad dun sa mga games, may mga audience na kasing pinasok na ng mga audience na ulupong ba. Pero foreign to bago tumira, gumaganon. Tangin na pinapaalis. Papalisin yun. Tapos may napanood din ako, kabalis ka dito. May napanood din ako nag-honk. Hindi yung sa kotse niya, lakas ng niya eh. Ginaganon niya. Nagalit yung buong grupo ng golf, nagtitira siya ng golf eh. Putang na naman, malis ka dito, nag-squatter eh. Pero yung mura nila, parang mura ng luxury pa rin yung mura. Hindi ganun ka, Yung iba nga, di ba yung bago ngayon pagka bago tumira, nagfa-fa. Ginaganon nila. Kumitingin yung mga tao, pinapaalis siya eh. Bawal. So, relaxation nga. Relaxation siya. So, dapat both talaga. Barrel, golf. So, magkabasa na ako. Go.
Ito si Ryan Remedio. Yan, sabi, napaka-bless. Dito to sa video na 100k PHP isang taon. Ooh. Ano sabi mo? Hindi, sabi ko suki. Oo, si Ryan Remedio. Remedio. Number 1 fan natin to eh. Sabi niya, napaka-bless ko na hindi ako ganun ka-pessimist mag-isip kahit nung nag-start ako na magtrabaho as engineer. Tapos starting salary ko around 18. Putang ina no, engineer ka. Tapos 18 yung starting. Grabe talaga Pilipinas. What the fuck? Oo. Kahit pasado ka ng pre, board. Dadaan ka talaga dyan. 18. Putang ina, 18 no? Gago talagang pasahod ng Pilipinas no? Sa ibang bansa, 150 to 100 pwede. Pwede pag engineer ka. Kaya. I think malaking bagay siguro na marami akong sinubukan na bagay. BTC affiliate, pag-ahente ng condo units, content creation naman ngayon. Nice. Kasi kahit pa paano gumagalaw ako at na-affirm ko sa sarili ko na umuusad at this stage kahit average result o kadalasan walang result. I-claim na may malaking result na darating dahil lahat ng failures experience ko may reason. Oh, tol, totoo yan. Totoo. Alam mo, kung makikilala mo ako sa personal, sobrang lakas ko mag-manifesting. Wala pang binigo sa akin yung manifesting, putang ina. So, natatawag mo akong baliw minsan eh. Pag bibitawan kong ganitong salita. Tangina mo, kaya mo yan sa daw. Hindi mo magulat ka eventually darating. Sabi ni Alphabet, Print 2.0, your life is like the sun. Ang ina kasi nito. Ano eh. Kakabisado niya, kinoment niya, pre. Kago kasi. Your love is like the sun. Ang ina eh. Ito may hater ko, sabi ni Fire N905D. 8, support mo, tol. Para sigaw pa. Supot mo, tol. Ay, sa flip ba? Yun yan. Yun yan. Reference yan diyan. Ano, hater. Ano yun. Gogo, ako nahihiyan kay Gap dati, yung sa flip top. No? Lasing daw siya. Napanood ko yun. Wala ba talaga lasing siya? Kawawa. Pero sabi mo, Daya naman kasi ni Looney nun. daya, parado. Actually, hindi pala siya, hindi naman siya bawal. Ganun daw talagang, pinanood ko rin yung KOTV dati, na unang flip top sa ibang bansa. Ganun talaga dapat ang format. Yan talaga. Oo. Anong format? Format ng flip top, dapat nakaritan ka talaga dapat. Preparado. Oo. Hindi handa yung mga nakasagupan ni Looney nun. Wasak-wasak sila eh. Kung sigap. Alam mo nun, kasi syempre, wala naman ako sa eksena niyan. Narinig ko lang din sa Tudio sa pinagkukwentuhan nila na maganda daw ang reputasyon ni Gap that time sa, Sa rap scene. rap scene, no? Oo. Pero syempre ako, taong wala doon, hindi yun ang ko. Ang nakita ko lang tayo ng lasing o ginawang tanga ni Looney. Nawasak yung karir niya. Kasi isipin mo gaano ka-brutal ang comment section dati nung YouTube na yun. Kasi wala pang ban-ban nun. Wala pang report-report. Wala, no? Ang sakit ng mga comment ng mga tao nung time na yun. Kaya siguro hindi na siya nagpatuloy sa Hindi tingin na, mo. tumigil na siya. Tapos talagang hindi mo na siya nakita sa internet. Kasi, I think yun nga rin yung downside kung titigil ka eh. Hindi mo matatabunan yung previous. Wala ka ng shit. redemption, eh. Oo, no? Mali talaga yun. Mali. Maling move talaga yun. Tony Fowler. Hmm. Ayan, shoutout ko na siya. Kasi, hindi naman tayo magpapakatanga. Ang dami niya ring mga mistakes dati sa internet. Pero, hindi mo na nga maalala masyado ngayon. Oo. Because ng patuloy lang siyang galaw ng galaw. At ang yaman niya ngayon, sobrang successful niya ngayon. Skusta rin. Skusta kli. Sabihan kang may tulo. Sa ibang lalaki, putang ina, magtatago na yun. Pero tignan mo naman, nandun pa rin. Pero mas nangingibabaw yung galing kasikatan niya. Oh. Saka yung na-proceed niya. Hindi na nga big deal nga masyado. Pag nabanggit mo ngayon, parang wala nang power. Wala na. Yung ganong Kaya kay Gap, hindi niya na na-redempt, no? Dapat talaga wag ka titigil. Huwag talaga. Oh, yun. So yun pa nga pare, maraming salamat sa mga suporta ninyo. Again, leave a comment down below. Ano masasabi nyo dun sa mga pinag-usapan natin. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Happy Support Podcast. Babalikan. 3 p.m. good! So, t-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in your hood. Walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et aset at si Eko. Parang sumakay ng Lambo. Walang preno.